Bang Muntinlupa City. Praise Jesus. And I am the founder of Walk in the Jesus Road Ministry. At a young age, the Lord called us here, and we are here to speak for you and for the glory of the Lord Jesus Christ. Ano po? So ngayong gabing ito, ang topic po natin ay spiritual and practical balance. Ano po? So bakit kaya importante itong dalawang bagay na ito? Minsan kasi sa ating pong pag-walk or sa ating paglakad, sa ating pong paglilingkod, minsan ay nakakalimutan na natin itong dalawang bagay na ito ay may mas mahalaga at mas malalim po ito na kailangan nating maintindihan. Ano po? Spiritual and practical balance. Ano po? So ano po ba itong spiritual and practical balance? So let us see. Practical means of or concern with the actual doing or use of something rather than with theory and ideas. Pag sinabi pong practical means, ito po yung action na ating ginagawa, ito po yung actual natin na ginagawa. Ano po? Actual use of ideas. Ano po? Hallelujah, Jesus. So pag sinabing practical means or practical, ito po ay nakapatungkol doon sa ginagawa natin actual. Ano po, actual natin ginagawa. Like for example, spiritually, the Lord commanded us to give. Ano po, and then the practical doing is you are giving it through charity, through church, through other kinds of actual doing na inilalagay po ng Panginoon. Nagigets po natin? Hallelujah. So, yun po ang practical. Pag sinabi naman pong spiritual, ito po ay walang halong it is not related on actual doing. It is somewhat ideas, it is somewhat something that is not existing. Kasi pag sinabing spiritual, it is unseen o hindi natin ito nakikita. So sabi dito, relating to or affecting the human spirit or soul as opposed to material or physical things. Ano po? Pero ito po ay merong connection doon sa spiritual, may connection doon sa human spirit at may connection sa ating soul. Ano po? So that is spiritual. Ano po? At kailangan sa ating pong paglilingkod sa Panginoon na balanse po yung dalawang yan. Ano po? 'Di ba? Sabi nga ng Bible na ang pananampalataya, pananampalataya or yung ating beliefs, yung ating faith, yung ating paniniwala, that is what we call spiritual means. Ano po? But when we move on to our action, kapag inaksyonan na natin yung ating pananampalataya, ang tawag na po doon ay practical means. Ano po? Hallelujah, Jesus. So nawa po ay nagkaroon po kayo ng idea to this topic. Ano po? Praise Jesus. In related to this topic right now. So, sa pagdating po dito, marami po ang mga pastor, marami ang mga leaders, or even mga churches, marami po ang bumabagsak pagdating po dito sa dalawang bagay na ito. So kasi ang akala po nila kailangan sa paglilingkod ay too spiritual, yung iba naman po ay too practical naman, nasobrahan naman sa practical means, yung iba naman nasobrahan naman sa spiritual means. Na kumbaga lahat na lang ng kanilang ginagawa, puro the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, everything is about the Lord, the Lord, the Lord, the Lord. Alam niyo po ba na hindi naman po lahat ng ginagawa natin ay laging kailangang iutos ng Panginoon. Lagi niyo po yung tandaan, hindi po lahat ng ginagawa natin ay iutos ng Panginoon. Diba? Like for example, ang pagpupuri sa Panginoon, hindi po yun hindi po yun kailangang iutos ng Panginoon. Yun po ay ating obligasyon. That is a practical means that we need to do. Nagigets po natin, kailangan natin na magpuri sa Panginoon. Hindi na kailangang utusan ka pa ni Lord, purihin mo ako ngayon, purihin mo ako sa Monday, purihin mo ako sa Linggo, purihin mo ako sa Thursday. Diba, many people, yan yung laging concern, yun yung laging nakikita kong concern sabi ng Lord, purihin ko siya ngayong araw na ito. Sabi ng Lord, ganito, ganyan. No, that is our obligation. Obligasyon natin yun. That is a practical thing na dapat nating ginagawa. Kasi utos ng Panginoon na siya ibigyan natin ng papuri sa lahat ng ating ginagawa. Do everything for the glory of God. Do everything for the glory of God. Meaning, lahat po ng ginagawa natin, dapat po ay nakalulugod sa Panginoon. Hindi po yung sasabihin natin na, this is what the Lord says, ito yung sinabi ng Panginoon ngayong araw na ito yung gagawin natin. Di ba? Too spiritual na tayo, pero nakalimutan natin yung mga practical means. Hallelujah, Jesus, na meron tayong action na dapat ay ginagawa. Nagigets po natin, mga kapatid. Kaya baka tayo po ay masyado ng spiritual, i-check po natin ang ating mga buhay.
No, baka tayo ay masyado nang nagiging spiritual na masyadong tumingin sa lahat ng bagay pero nakalimutan natin na may mga practical means din tayo na kailangan natin pong trabahuhin or kailangan gawin. 'Di ba? Like for example, ang Sunday service. Kailangan po ba ang Sunday service ay i-convict pa sa'yo ni Lord na magsimba ka? Kailangan po ba ang Sunday service ay gagawin mo pa na kapag sinabi ni Lord? Ano po? Kaya minsan, naiirita ako dun sa mga tao na sasabihin sa akin, hindi kasi ako kinonvict ni Lord na mag-Sunday service, ay di wow. Ano po? Hallelujah. That is our practical means, that is our practical obligation unto the Lord. Na dapat siya ay binibigyan ng parangal, dapat siya ay pinapupurihan tuwing Sunday, dapat siya ay pinapupurihan tuwing Shabbat, siya ay pinapupurihan tuwing panahon ng pangiling or panahon na dapat siya ay mapapurihan. Nagigets po natin mga kapatid, even po pagdating sa prayer life, ang prayer life ay hindi po kailangang ikinukonvict ni Lord. Ikaw na dapat ang nagpupunta. That is a practical thing na kailangan nating malaman. Bilang isang Kristiyano, normal na tayo po ay hindi na kailangan maghintay ng utos ng Panginoon. Diba? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yun yung madalas natin na na-encounter sa ating mga buhay. Diba po? Hallelujah, Jesus. Diba? Even po sa pagbibigay, may mga panahon na mayroong spiritual connection. Sabi nga dito, spiritual means relating to, affecting to human spirit. Minsan may mga spiritual na nangyayari sa ating mga buhay na parang hindi natin maipaliwanag bakit tayo inuutusan or kinukuman na mag-give. Pero may mga pagkakataon naman na kailangan po natin ng tinatawag na practical means. Yung hindi mo na kailangan ng conviction, hindi mo na kailangan ng conviction or hindi mo na kailangan ng utos para ikaw ay magbigay. Like for example, may mga tao ako na na-encounter na kapag Sunday service, magtatanong pa kay Lord, Lord, magbibigay po ba ako ng tithes ko natural? That is our oblige, that is our practical means, that is written in the word that we need to give what is for the Lord. Diba, ang kay Cesar ay kay Cesar, ang kay Jesus ay kay Jesus. Hindi mo na kailangan itanong kay Lord, magta-tithes ba ako ngayon? Lord, magta-tithes ba ako ngayon Sunday? That is our practical thing or that is our actual doing bilang isang mananampalataya. Nagigets po natin? Malinaw po ba sa inyo mga kapatid? Dapat yun po ay atin ang ginagawa. Di ba po? Katulad nga ng sinabi ko, ang pagpupuri, ang pagbibigay, specifically, ganun din po, pagdating po sa pagsaserve sa church, hindi na po kailangan na meron ka pang dala-dalang burden. Hindi na kailangan may dala-dala kang burden. Ang tawag po doon ay practical thing na. Diba? Alam mo na ikaw ay membro ng isang church, alam mo na ikaw ay member ng isang body, natural na ikaw po ay merong dapat gawin. Natural na may purpose ka doon. Natural na meron kang dapat ikilos doon. Hindi na kailangan ng conviction, hindi ka na kailangan sabihan pa ni Lord kung ano ang iyong tatrabahuhin. Hallelujah Jesus. Because every one of us, binigyan po tayo ng tinatawag na free will. Meron po tayong meron tayong pagdidesisyon. Alam nyo kung gusto po ng Panginoon, di ba sabi nga kagabi, hallelujah, may pakikialam. Hallelujah Jesus. May pakikialam ang Panginoon. Yes, pero may boundary. Naalala ko yun, na yun ang tinuro ni Kuya Brian kagabi, may pakialam ang Panginoon, kaya nga binigyan tayo ng shepherd na makikialam sa buhay natin, pero may boundary sila, na dapat hanggang doon lang sila at hindi sila pwedeng mag-go beyond. Nagigets po natin? Bakit kailangan may pakialam? Bakit kailangan na meron tayong pakikialam or nakikialam tayo sa mga bagay-bagay na dapat ay ginagawa na natin? Pero wag namang masubrahan. Meron namang mga tao sobrang pakialamera naman. Sobrang pakialamero naman. Yung hindi na nila dapat pakialaman, pinapakialaman pa. Alam niyo yun? Hallelujah Jesus. Yung hindi na dapat, alam mo yun, hindi na sila authorized sa pumunta doon, ay lalagpas pa talaga eh. Diba? Hallelujah Jesus. So, ito po ay normal na sa atin yung mga practical thing na ito na dapat nating maisip, na bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang servant, ano ba ang aking maitutulong sa isang church? Ano ba ang magagawa ko sa isang church? Or ano ba ang aking maitutulong sa aming ministry? Kung saan po kayong ministry inilagay ng Panginoon. Hindi pwedeng laging too spiritual. Ay, Pastor Carl, hindi po ako magse-serve ngayong kasi sabi ni Lord. Sino Lord mo? Diba? Hallelujah. Ay sabi nga ng Panginoon, be burdened, makiisa sa suffering ng body. Tapos sasabihin mo, hindi ka kinuman ni Lord. Diba? Sino kayang Lord mo? Baka drug lord ka. Hallelujah. Baka addict ka.
kaya ganyan ka mag-isip, ano, parang feeling mo ay laging, hindi kasi ako inutusan ni Lord eh, di ba, aray mo, di ba, hallelujah Jesus, di ba, that's the reason why, ano, minsan kailangan natin na natingnan yung balanse ng ating ginagawa. Pwede naman pong gumagawa tayo ng mga practical na bagay. Like for example, ano pa po yung mga practical na bagay na atin pong hindi ginagawa? Specifically, yung pagsunod natin sa governmental authority. Diba? Sasabihin mo, ay hindi kasi yun ang kalooban ng Panginoon, nagnakaw sila ng flood control. Diba? Hindi rin yung kalooban ng Panginoon na hindi pa rin tayo sumunod. Ang sabi ng Panginoon, do everything for the glory of God. Ano po, sila man ay malupit, sila man po ay mabait, sila man po ay corrupt, sila man po ay hindi corrupt, kailangan po tayo sumunod sa ating authority. Nagigets po natin, as long as hindi naman po pinapagawa sa iyo magsinungaling ka, as long as na hindi ka pinapatalon sa building, as long as na hindi ikaw ang pinagnanakaw nung ninakaw nila, eh huwag ka mag-react. Ano po, mag-react ka kung yung pong pinapagawa sa iyo mali na. Nagigets po natin, hindi naman po maaapektuhan ng hindi naman po ikaw maaapektuhan ng corruption kung sila i-honor mo at sila i-rerespeto mo. Because sabi ng Panginoon, we need to tinuro sa atin ni Paul na kailangan din natin maging desente, meaning maging professional sa lahat po ng ating ginagawa. 'Di ba? Minsan may mga Christian na akala nila professional sila pero mga mukha silang palengkera. Alam mo 'yon, para mga palengkera diyan na basta na lang magasusugod, basta na lang mag-aano, yung walang proper professionalism. Ano po, basta na lang babanat ng babanat, pupunta sa isang church, magsasabi, deceive kayo! Di ba, sinasabi ng Panginoon, na panaginipan ko kayo, na-vision ko kayo, and so on. Di ba? Be professional. Di ba? In delivering prophecy, when you need to be professional, hindi pwedeng balahura kayo. Di ba? Paano makikinig yung mga tao kung balahura ka? Di ba? Paano makikinig yung mga tao kung wala kang professionalism? Tandaan nyo, katulad nga ng sinabi ni Tatay Bishop nung time ng ordination, ang mga tao ngayon legalistic mag-isip. Nagigets po ninyo? Legalistic mag-isip. Eh, paano kung wala kang ipapakitang dokumento na pastor ka? Kung wala kang ipapakitang dokumento na ikaw ay totoong Kristyano, di ba? Yung tipong ang kapal ng mukha mo magsugod-sugod, tapos di ka pa naman pala baptize, eh di tinira ka ng mga yon. Oh, bakit magsasabi ka dito, Holy Spirit, di ka nga baptize eh. Di ba? Eh wala kang dokumento maipapakita. Paano yun? Di ba? That's the reason why we need balance between practical, yung actual nating ginagawa, at yung ating spiritual na ginagawa. Ano po? That will affect. Ano po? That will affect our spirit. Nagigets po natin? Ano po? At importante po yun na dapat po ay matutunan natin. Ano po? Hindi lang po mga pastor ang dapat ay nag-aaral ng tinatawag na ethics na yan. Ano po? Or ng pastoral etiquette. Ano po? Kailangan po bilang mga member, alam din dapat natin yung Christian etiquettes. Alam po ba natin yung Christian etiquettes? Hallelujah! Thank you, Jesus. Imagine nyo po, nung time po na yung mga apostol ay naglilingkod sa Panginoon, nakita nyo ba na nasulat doon si Pablo ay nagtago? Hinarap niya yung government. Kasi alam nilang wala silang ginagawang mali. Nagigets po ninyo? Si Jesus Christ. Diba? Siya mismo. Diba? Nung hinahanap siya ng mga soldier, nasabi ni Judas Iscariote ay kung sino ang kanyang halikan, ay yun ang Panginoong Jesus at yun ang kanilang uhulihin. Diba? Nung time na pininggas ni Peter yung tenga noong huhuling soldier, pinagaling niya pa at sumama siya. So meaning hindi siya nag-resist dun sa authority. Hindi siya nag-resist dun sa authority kahit alam niya namang mali. Hindi siya nakipag-argue, hindi siya nakipagtalo, hindi siya nakipagpagalingan, di ba? Hindi siya nakipagbatuhan ng doktrina, hindi siya nakipagsampalan ng prophecy or conviction or whatsoever. Ano po? Wala. Nakikita po natin. Ano po? And let us learn about this. Kung ano ba yung sinasabi ng Bible about practical and spiritual balance. Sabi po ng Luke chapter 10, makibukas po tayo in Luke chapter 10 verse 38 to 42. Ano ang gamit ko po ay NIV version. Hallelujah. Sabi dito, as Jesus and his disciple were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made.
She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from him or from her. Hallelujah, Jesus. Imagine, people of God. Ito na nga po yung sinasabi. Many Christian, ano po, sa pagdating sa practical means, ginagawa naman nila. Katulad sila ni Martha, binuksan nila ang kanilang tahanan para kay Lord. Binuksan nga nila yung tahanan kay Lord, pero mga bingi naman sila. Nagigets po ninyo? Mga bingi. Binuksan nga yung tahanan kay Lord para sa Bible study, hindi naman mga nakikinig. Di ba? Binuksan ang tahanan kay Lord para sa gawain ng Panginoon, pero mas labag naman sa loob. Hallelujah. O kaya naman, binuksan nila ang kanilang tahanan, pero sila ay masyadong busy sa paggawa sa kanilang mga bagay-bagay or busy sa kanilang buhay. Nagigets po natin? Imagine, si Martha, ano po, nung pumunta ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo, inopen naman ni Martha yung bahay, Panginoon, sa amin na kayo tumuloy. Ano po, at meron siyang kapatid na nangangalang Mary. Ano po, at sabi doon, si Mary, ang ginawa niya, nakinig siya sa Panginoon. Alam niyo, simple lang naman ang gusto ni Lord eh. Hindi naman po tayo gusto ni Lord na pagudin. Hindi naman ni Lord gusto na tayo po ay laging papagurin. Pero ang mas gusto po ng Panginoon yung tengang nakikinig. Ano po? To what He said. Sabi doon, handang makinig sa kanya pong sasabihin. Ano po? Alam niyo, in our times today, minsan ganito tayo eh. Pag Sunday service, busy-busy tayo sa media, busy tayo sa worship, busy tayo sa ibang bagay, busy tayo sa mga bagay-bagay, nakakalimutan nating makinig. Ano po, nakakalimutan natin na makinig sa salita ng Panginoon. Di ba, nasa media team ka, nakikipag-chismisan. Di ba, pagkatapos kumanta, kung saan lupalop ng church nandoon, nasa likod na kaagad, sa kitchen, di ba, kung saan-saan nandoon, nasa tindahan. Di ba? Many people, they choose not to listen. Kaya alam niyo mga kapatid, mas gusto ng Panginoon yung mga taong nakikinig. Wala silang pakialam kahit hindi ka masipag. Pagdating sa mga bagay-bagay. Di ba? Kahit gawin mo lang yung pinapagawa niya specifically. Ano po, kung ano lang yung sabihin niya, gawin mo, okay yung kay Lord. Basta matuto kang makinig. Basta marunong kang makinig. Imagine niyo po yun mga kapatid. Ano po? So ito, ang ginawa po ni Mary. Ang akala ng iba, ito ay practical, na siya'y tinatamad. Pero hindi nila alam that is a spiritual thing. Nagigets po ninyo? Sabi doon, spiritual means, ano po, siya ay connected to our human soul or human spirit. Nagigets po natin? So, ibig sabihin, yung ginawa po ni Mary ay mas spiritual kaysa doon sa ginawa ni Martha. Si Martha, naghanda ng maraming pagkain. Naghanda, nag-prepare. Diba? Siguro siyan ang pinakamasipag sa church nila noong mga panahon yun. Ano po? Pero, ang nais kasi ng Panginoon na hindi naman yung sobrang burden. Ano? Kaya nga sabi doon, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Masyado ka nag-aalala at masyado kang upset sa mga bagay-bagay. Nagigets po natin? Hallelujah, Jesus. Hindi naman po yun ang nais ni Lord eh. Kahit nga po ngayong 2nd year anniversary, hindi naman mahalaga kay Lord yung paghahanda natin. Ang mahalaga kay Lord yung pakikinig natin. Nagigets po ninyo? Kahit po ngayong pagkakataon na ito, hindi mahalaga kay Lord kung ating gagawin, kung anong preparasyon ang gagawin mo. 'Di ba? Ang pinakamahalaga kay Lord yung pakikinig mo. Yung handa ka bang makinig sa kanyang sasabihin? Handa ka bang makinig sa kanya bilang kanyang anak? Katulad ng ginawa ni Mary. O magiging katulad na lang tayo ni Martha lahat. 'Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. 'Di ba? Praise Jesus. Ano po? Hallelujah. Alam nyo, pag binaliktad po yung pangalan ni Martha, Tamar yan eh. Tamad din. Hallelujah. Diba? Kidding aside. Praise the Lord. Ano? Sabi nga ng tatay ko, napakatamar. Ano po? So pag tamar, ay di tamad. Ano po?
Hallelujah, Jesus. So, minsan ganun tayo eh. Willing naman tayo ngayon open yung ating mga sarili sa Panginoon. Kaya nga lamang tamad tayo makinig. Ano po, ang gusto natin ay sisipagan lang. Parang ganito, pag mission, oy, sasama kami, pastor. Gusto namin yan. Pero tamad makinig. Kaya, yan, huwag kang tamar. Hallelujah. Aray ko. Di ba? Hallelujah. Minsan ganun tayo eh. Di ba? Sino dito mahilig sumama sa mga pastor pagdating sa mga mission? Di ba? Pero hindi naman mission ang pinunta, kundi konsumisyon. Konsumisyon ng mga sinamahan. Hallelujah, Jesus. Ano po? Di ba? Para kayong si Marta. Nakimali-mali lang kayo doon. Nakisama-sama lang kayo sa Bible study. Nakigulo-gulo lang kayo. Di ba? May house blessing si pastor, nakigulo-gulo ka lang. Di ba? Hallelujah, may wedding na pinuntahan si pastor, nakisama-sama lang, makikikain-kain lang. Di ba? Para si Marta. Di ba? Pero hindi nandun para makinig. Di ba? Nakatulalay lang. No? Nakatulala lang sa gilid. Di ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Di ba nakikita po natin? Many of us, nagiging ganun tayo nang hindi natin alam, mga kapatid. Di ba? Ay, yun talaga ang pinakamalala, tulala. Di ba? Ang pinaka-the best pa dun, tulog. Di ba? Aray mo, pag swimming, gising. Pag mission, tulog. Aray mo. Di ba? Aray ko. Hallelujah. Prayer meeting, hindi matagpuan. Di ba? Pero pagdating sa lakaran, nauuna pa yan. Lalo na pagkainan, nako, number 1 sa listahan. Nauna nang umupo yan sa sasakyan. Hallelujah. Di ba? And huwag kayong maingay. May Sharon pa yan. Di ba? Praise God. Di ba? Ano ba yan? Di ba? And we need to learn, people of God, to be like Mary. Maging katulad tayo ni Maria, maging katulad tayo ni Mary, na lagi po nakikinig. Ano po, handang makinig. Ano po, sabi nga dito, but Martha was distracted by all preparation. Minsan, alam nyo, sa sobrang dami nating plano, alam nyo yun, sa sobrang dami nating plano, sa sobrang natin daming pinaplano sa buhay, hindi natin alam, nagiging Martha tayo instead na maging Maria. Nagigets po ninyo? Hindi naman mahalaga kay Lord kung anong napakarami mong plano. Dahil kahit naman anong dami ng plano natin, lagi niyong tatandaan, ang plano ni Lord, yun pa rin ang nagwawagi sa dulo. Yung plano pa rin ng Panginoon, ang the best pagdating sa dulo. Kahit anong planuhin natin. Diba? Hallelujah. Ako nga, hindi nga ako nagplano na lumipat ng bahay in the year 2026, pero dinala ako ng Panginoon dito. Diba? Hallelujah, Jesus. Ito po ay out of the plan. Actually, wala nga akong hawak na pera no mga time na ako po ay lumipat ng bahay na ito. Diba? Sabi lang nun ni na Ate Lindsay, hindi pastor, kaya mo yan, ililipat ka na namin ngayon na. Diba? Sabi, agad-agad, wala pa akong budget. Sabi, hindi yan pa. Bibigyan ka ng Panginoon, God will provide. Sige na, diyan ka na, maghahanap na kami. Diba? Umalis na, nakamotor, magjowa. Hindi ko, aray, maghahanap na wala pang kwarta. Diba, paano kaya ito? Diba, but the Lord really provided. Ngayon po, nagulat na lang din ako that truly the Lord really provided. Alam nyo, minsan ganito tayo eh. Hindi natin nakikita yung spiritual at yung ating practical balance. Ano po? Minsan sa sobrang busy na natin, sobrang dami nating pagpaplanong ginagawa sa buhay, nakakalimutan natin, masyado na tayong distracted. Masyado ka nang distracted sa dami ng program ninyo sa church. Masyado ka nang distracted sa sobrang dami mong plano para sa leadership and everything. Sobrang distracted ka na sa plano mo para sa buhay mo. Kung paano ka yayaman, paano ka magkakaroon ng 1 million, paano ka magkakaroon ng 3 million. Diba? Sobrang distracted tayo sa ating buhay, sa pagpe-prepare natin para sa kinabukasan. Ano ang sabi ng Panginoon, sapat nang isipin natin yung ngayon lamang. Sapat nang isipin natin yung ngayong araw. Kung ngayong araw kumita ka ng malaki, nag-save ka ng kaunti, okay na yon. Okay lang din kung bukas hindi ka makapag-save. The next day, doon ka ulit mag-save kung kaya mo na. Nagigets po natin? Minsan pinupuwersa natin ang ating mga sarili. Ay hindi, pastor, kailangan araw-araw makapagtabi ako ng 100 piso kasi meron akong pinaplano. Gusto kong bumili ng iPhone. Ayun. Bumili ng iPhone, walay e-phone. Aray ko po. Ba? Plinano lamang yung pambili, hindi plinano yung savings. Di ba? Hallelujah.
Kaya alam nyo mga kapatid, minsan, we are very much distracted by all our preparations in life. Alam nyo, wag nyo pasyadong pakapukusan yung pag-iipon. Ano? Dahil aanihin naman natin yung sobrang ipon. Pero ang sabi ng Panginoon, wag tayong mag-isip sobra ng ipon, wag din tayong hindi naman mag-ipon. Diba? Yung tama lang. Kung ngayong araw meron kang maitatabi, magtabi ka. Kung bukas wala kang maitatabi, okay. Kung next other day meron kang maitatabi, magtabi ka uli. Kung wala uli, doon the next day ka uli magtabi. Did you get me, people of God? Are you with me, people of the Lord? Hallelujah. Kasi totoo yun eh. Di ba po? Kapag meron kang sobra, wag mo agad iisipin, yung shopping. Pag hindi shopping eh. Di ba? Di ba? Pag may sobra tayo, shopping ka agad na yun, naisip natin. Hindi, ipon muna. Di ba? At baka bukas, wala kang maiipon. Di ba? O at least, hindi ka nga. Di ba? May naitabi ka na kahapon na pwede mo nang paragdagan or pwede mo nang dagdagan the next days ng buhay mo. Nagigets po natin? Minsan, ang goal natin, gusto na kaagad natin maka 30,000 in 1 year. Diyos mio, kalahating taon na, yung 30,000 mo, 1,000 pa lang na ihuhulog mo. Diba? So, sobrang dami mong preparation. Nakalimutan mo na yung Panginoon. Diba? Hallelujah. Diba? O, minsan nagiging ganito tayo, mga kapatid. Totoo yan. Diba? Wala pong makakapag-deny sa atin. Naranasan ko din po yan. Ay talagang gustong-gusto ko talaga makaipon. No? Alam niya, nagkakaroon ako ng ipon. Ang dami ko ring utang. Sapat ganun. Diba? And then the Lord made me realize today na oo nga, no? Habang inaaral ko ito, oo nga, no? Si Martha masyado siyang distracted ng lahat ng preparation niya sa buhay. Diba? Hindi po ba sapat na yung preparation na ginawa natin sa ating isang buong taon? Diba? Halimbawa, sa church, meron tayong tinatawag na yearly planning. Alam niyo po ba na nakaplano kami doon lahat? Nakaplano kung kailan yung buwan na kami magre-revive ng aming finance, kailan yung gagastos, kailan yung magre-revive, at kailan yung magagastos. Kaya nga po, January may gastos, February walang gastos. March may gastos, 'di ba? April may gastos, May at June walang gastos, July gagastos, August walang gastos. Nagigets po ninyo? Kailangan maplano natin ng maayos para makikinig na lang tayo kay Lord. Hindi yung kung kailan dapat tayo nakikinig, doon tayo naghahanda. Yung kailangan dapat tayo ay naghahanda, tulog tayo. Diba? Hindi tayo nakikinig. Nagigets po natin? Sabi dito, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Inutusan pa si Lord. Inutusan pa si Jesus. Diba? Minsan, ganun din tayo, hindi natin alam na katulad na tayo ni Martha, Lord, pagpalain mo naman ako, parang awa mo na, gusto ko na talagang bumili ng mansyon. Diba? Diba? Baka naman pwedeng bukas na, answer mo na yung prayer ko, Lord. Diba? Hallelujah. Baka naman pwedeng next week, sagutin ako ni Baby Loves. Diba? Minsan, nautusan natin si Lord eh. Diba? Alam niyo yun? Hallelujah. Hayaan natin yung plano ni Lord ang mangyari. Minsan, inuutusan na natin ang Panginoon ang hindi natin alam. I-check nyo yung mga prayer nyo. I-check nyo yung mga prayer nyo. Lord, ipinapanalangin ko, Panginoon, this coming August 30, Lord, I declare, magkakaroon ako ng 10K. Eh, hindi nangyari. Diba? Lord, bakit hindi mo naman ginawa? Nakaka-disappoint. Diba? Eh, hindi lang masabi sa iyo ng Panginoon na inutusan mo na ako eh. Ginawa mo na akong cashier mo eh. Di ba? Na parang pagkailangan mo eh agad-agad. Wala man lang preparation. Di ba? Hallelujah. Di ba? Come on, people of God. Di ba minsan nagiging ganito tayo, hindi natin alam. Nagiging katulad tayo ni Martha. Di ba? Utusan pa natin ang Panginoon para lang sa pansarili nating pansarili nating desire, pansarili nating gusto. Utusan mo si Lord para lang sa pansarili mong benefits. Lord, dapat next month makabili na ako ng iPad ha. Dapat next month makabili na ako ng pinapangarap kong Lamborghini. Ganyan. Di ba? Yung jeep-jeepan. Di ba Lamborghini yung toys? Hallelujah. Praise the Lord. Di ba minsan nagiging ganun po tayo. Lord, bahala ka. Pag hindi mo ako binigyan ng blessing, hindi ako magbibigay sa church. Ha? Di ba Lord, pag hindi yung dumating yung aking ng 30, hindi ako magbibigay sa church, bahala ka Lord. Diba, minsan ganun tayo, nakikipag-bargain pa tayo sa Panginoon. Diba?
Hallelujah, Jesus. Huwag tayong ganun, mga kapatid. Parang inuutusan mo ang Panginoon, ano, binablockmail mo si Lord. Binablockmail mo si Lord. Di ba? Kung tanggalin ka kaya niya sa trabaho, tanggalin ka kaya niya sa negosyo mo. Tingnan natin kung sino na blackmail. Hallelujah. Di ba? Minsan hindi natin nakikita ano po kung ano yung mga dapat or mga practical na dapat ay hindi na kailangan tayo utusan ni Lord. Ano po, hayaan natin ang Panginoon ang kumilos, hayaan natin ang Panginoon ang gumawa. Makinig lang tayo. Ano, pag sinabi ng Panginoon, ito na yung panahon na trumabaho ka, trabaho ka. Pag sinabi ng Panginoon, ito yung panahon na magpahinga ka, magpahinga ka. Pag sinabi ng Panginoon, ito yung panahon na gawin mo to, gawin mo yon. Kapag sinabi ng Panginoon, o ano ka muna, mag-moment ka muna, di ba? Mag one moment in time ka muna diyan, magsilindiyon ka muna diyan. Give me one moment in time, di ba? Hallelujah, Jesus. Mamaya maintindihan yung mga kapatid kung ano yung mga nais kong i-share or nais kong sabihin sa inyo ngayon. Why it is very important in our life. No? Kaya alam nyo, minsan tayo burnout tayo para kayong si Martha. Trabaho kayo ng trabaho, hindi naman ka pinapagawa ng Panginoon. Di ba? Ang gusto ni Lord, makinig ka. Ang ginagawa mo naman, mission ka ng mission ka ng mission. Ayun, consumption, ang nangyari. Di ba? Sa halip na mission, consumption, ang nangyari sa iyo. Hindi ka naging kalugod-lugod sa Panginoon. Ano? Di ba? Siguro yung anghel na tagapagdala ng mensahe ng Panginoon ay stress na sa iyo eh. Di ba? Nakakailang baba na, hindi mo pinapakinggan. Di ba? Siguro ay pagod na yung palilipad na sasabihin, Lord, ayoko nang bumalik doon, hindi naman nakikinig yan. Alam mo yun, di ba? Ginagawa niya lang kung anong gusto niya, kung anong trip niya. Wala, tripper siya sa buhay niya. Di ba? Ayoko nang bumalik, Lord. Di ba? Hayaan mo nang huwag masagot yung panalangin niya, hayaan mo siya sa buhay niya. Di ba? Nakakapagod. Pabalik-balik na ako sa kanya, hindi naman nakikinig yan. Hallelujah. Di ba? Yung anghel na yung sumuko, alam niyo yun? Come on, people of God. Di ba? Minsan, di ba, sabi ng Panginoon, you are worried and upset. Minsan, galit na galit tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, pero hindi natin pinapagalitan yung sarili natin kapag mali yung ating desisyon, pag mali yung ating plano, kapag hindi tayo sumusunod sa kung anong nais ni Lord. Di ba, minsan, yun nga yung, alam ko na ituro ko na ito siguro last year or this year, ano yung regarding dyan, kung ayaw mo nung iyong inaani ngayon, dapat inayos mo na yung tinanim mo. Nagigets po ninyo, kung ayaw mo yung inaani mo ngayon, eh dapat inayos mo na yung itinanim mo noon. Kung halimbawa, ang inaani mo ngayon ay trouble, parang may mali yata sa tinanim ko. Hallelujah. Diba? Nagigets po natin. Kaya kailangan po, ayusin na natin yung ating itinatanim. Huwag na tayong maging katulad ni Martha. Ano po, maging katulad tayo ni Maria, na handa tayong makinig sa Panginoon. Diba? Yung nga yung sinasabi ko na it's better to be wise rather than, it is better to work wiser than harder. Hindi po masamang maging matalino at maging wais sa lahat ng ating ginagawa kay Lord. Kaysa naman magpakapagod ka ng bonggang-bongga, tapos wala rin namang mangyayari. Naging katulad ka lang ni Martha na sobrang nagpakapagod ka sa iyong paggawa. Na burnout ka na, na-stress ka na, pero hindi mo pa rin na-receive kung ano yung para sa iyo, yung reward na para sa iyo. 'Di ba? Maaring ganito ang nangyari kay Cain at kay Abel. Nasa sobrang nila, 'di ba? Hallelujah. Nakalimutan na ng isa yung kanyang puso. Nakalimutan na ni Cain yung kanyang puso, na mas kailangan niya palang makinig sa Panginoon. 'Di ba? Mas kailangan niya pala kung siya pala'y nakinig kay Lord. Hallelujah. Kung siya pala'y nakinig kay Lord, di kinaluguran din ang kanyang inialay. Minsan ganun tayo. Bakit sila na-promote na? Bakit sila ganito? Bakit sila ang ganda ng ministry? Bakit sila ang laki na ng church? Pero ang tanong, ano po ba ang ating sinunod kay Lord? Ano po ba ang ginawa natin para kay Lord? Diba, tanungin natin ang ating mga sarili, Lord, naging si Maria ba ako? O naging si Martha ako? Ano po? Hallelujah. Yung tipong ang dami ko nang ginawa pero tamad pa rin ako sa harapan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. 'Di ba? May mga pagkakataon nga na may mga tao na nagsabi, may mga so-called prophetic people na nagsabi sa akin na Pastor Carl, mag-evangelize ka daw, ha? Hindi nga ako doon nilagay ng Panginoon sa evangelism. 'Di ba dito ako pinalago ng Panginoon sa online. Dito ako pinalago ng Panginoon sa one-on-one. Tapos pag-evangelizein mo ako diyan, pagsisigaw-sigawin mo ako diyan sa mga kali-kali. Di ba?
Hallelujah. Di ba, lapit ka sa akin, ikaw ang sisigawan ko sa tenga, para matauhan ka. Di ba, mga ganyan. Di ba? So, minsan nakikita natin yung ganun. Lagi tayo mag-share ng ganitong bagay. Di ba, tingnan natin yung ating buhay. Di ba, minsan magsasabi tayo, ganito ang gagawin mo para lumago ang iyong ministry. Ministry mo nga, hindi malago eh. Di ba? Aray mo. Di ba? Minsan magsasabi tayo, ganito yung dapat mong ginagawa, Pastor Carl, pero ikaw, ano ba ang ginawa mo para sa Panginoon? Ano ba ang nagawa natin para kay Lord? Di ba? Hallelujah. Ako makikinig ako. When God says this, I will do it. When God says no, I don't do it. When God says wait, and then I'll wait unto the Lord. Kung ano po ang kailangan kong hintayin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. So ayan, sabi dito, spiritual goals needs focus and practical goals needs preparation. Yung mga practical goals, kailangan niya ng preparation. Like for example, yung ating Sunday service, worship service, yung ating mga conferences, and etc. Kailangan po yun ng preparation. Yung spiritual goal, kailangan natin ng focus. Kaya if you are aiming or if you goal yung mga spiritual na bagay, or iginugol nyo po yung makapokus ka sa spiritual, mag-focus ka sa Panginoon. Mag-focus ka na makinig kay Lord. Hindi yung ang dami mong plano sa mundo, ang dami mong plano sa buhay, pero yung pakikinig kay Lord, hindi mo plinano kung paano ka makikinig kay Lord. Hindi porket naging effective yung practical goal mo, ay effective ka na sa spiritual goal mo. Nagigets po natin? Maaring yes, because of your practical goal, naging maayos, naging maganda. Uy, pinagpapala yung ministry ko di ba? Because of practical goals. But do you think are you focused on your spiritual goal? Nakapokus kaya tayo dun sa spiritual goal natin, which is ang makinig, which is ang pakinggan, yung katuruan ng ating Panginoon. Mag-focus sa kung ano yung nais ni Lord na sabihin sa atin. Let us not be wary of doing so many things that looks like spiritual yet never produce any spiritual fruit. Diba? Tama na po yung magpakapagod tayo dun sa mga bagay na tingin nating spiritual pero hindi naman nagpo-produce ng magandang bunga. Pag nakita nyo nang hindi nagpo-produce ng magandang bunga, putulin nyo na. Diba? I-end nyo na. Mag-isip ulit kayo or manalangin kayo. Diba? Pakinggan nyo si Lord kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Diba? I was remember kanina, doon sa pag-uusap namin ni Kuya Brian, may mga taong ganun eh. 'Di ba? Hallelujah, Jesus. Pinupunan nila yung ibang mga pastor, pero bilang pastor, hindi naman nila nakikita yung needs ng kanilang ng kanilang kongregasyon. 'Di ba? Ang pangit naman pinapakialaman mo yung gawain ng isang pastor, pero ikaw hindi naman boom o hindi ka naman nasunod ng maayos sa ipinapagawa ng Panginoon. Alam nyo, minsan gano'n, minsan magko-comment pa tayo, false prophet yan. Diba? Naku, hallelujah, Jesus. Yun ba yung goal natin? Yun ba yung focus natin? Diba? Hallelujah. Si Pablo nga Sinabi nga ni Pablo, kahit na hindi maganda ang kanilang way kung paano nila ipapalaganap ang salita ni Lord, okay na yan. Diba? Kahit na yung mga nangihingi dyan sa mga bus, kahit yung mga nangihingi diyan ng mga barya-barya sa bus na may tugtog na, ang tanging alay ko sa'yo ay gamitin. Hallelujah. Hayaan na daw. Kasi bakit na ipapalagana pa rin naman ang salita ng Panginoon, iba nga lamang. Di ba, mali nga lang ang pamamaraan nila. Pero ang mahalaga, sabi ni Pablo, ay naipamahagi yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Nagigets po natin na itanim yung salita ng Panginoon. Praise Jesus. Thank you, Lord. Kaya tayo, wag na rin natin pakialaman yung mga hindi natin dapat pinapakialaman. Maging katulad na lang tayo ni Maria. Listen to the word of the Lord. Listen to Him. Makinig tayo sa Panginoon, sa written command at sa spoken command ng Panginoon sa ating mga buhay para tayo ay mas i-direct pa ng Panginoon. At para pag dumating yung panahon or dumating yung time, di okay na tayo. Hindi na natin kailangan magpakapraning, hallelujah. 'Di ba? Na to the point na naa-upset na tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Pinipilit na natin yung gusto natin, hindi na yung gusto ni Lord.
Ano po, at sabi dito, in this story, we learn that Mary listened to his teaching. Martha is very busy on preparation itself. Ano po, si Maria mas pinili niya ang pakikinig sa turo kaysa kay Martha na naging busy sa preparasyon. 'Di ba? Alam niyo po, hindi naman masama yung ginagawa ni Martha. Kasi para naman kay Lord yun eh. Bakit ba siya naghahanda? Bakit ba siya nagpe-prepare? 'Di ba para naman kay Lord? And minsan makikita natin ganun din tayo. Eh para naman kay Lord yung ginagawa ko, pastor eh. Oo nga, para nga kay Lord ang ginagawa mo. Ang tanong, ito ba ay fruitful? Ito ba ay nais ni Lord? Ito ba ay para talaga sa Panginoon? Ika-glorify ba ito? Minsan may ginagawa tayo na hindi naman nag-glorify ang Panginoon eh. Nag-glorify lang sa sarili natin. Nag-glorify lang tayo. Napaparangalan lang tayo, pero ang Panginoon hindi. Di ba? Pansinin po ninyo yung story na ito. Totoo yun. Yung istorya na ito, si Martha, hindi naman siya gumagawa para sa sarili niya. Para kay Lord yun. Nagpe-prepare siya para kay Lord, para sa mga apostol. Nagluto siguro siya ng pagkain, naglinis siya ng bahay. Inilatag niya na yung pinakamaganda niyang kutsyon at pinakamagandang kumot ay nilabas na. Ipinaghugas ng pinakamagagandang kutsara at baso, tasa ang Panginoon. Pero hindi kasi yun ang gusto ni Lord. Ang gusto ng Panginoon yung pakikinig. Yung ginawa ni Maria. Ano po? Hallelujah. At many of us, people of God, nagiging ganun tayo. Masyado tayong busy. Doon sa tingin natin, hindi para kay Lord naman to, Pastor Carl. Oo nga, para kay Lord. Pero ang tanong, does this thing glorify Him? Nakaka-glorify ba ito kay Lord? Or i-honor niya ba yan? Or i-count niya ba yan? O gumawa ka lang. Diba, I was remember before na meron akong leader, na siya mismo, sa kanyang bibig ko mismo narinig, prophetically na sinabi ng Panginoon daw sa kanya, everything that you do, hindi ko napapangalanan, pero sinabi niya, everything that you do is a dust to me. Sabi ko, ha? Sinabi sa iyo ng Lord? Sabi ko, ba, kabahan ka na? Ha? Kabahan ka na, te. Everything that you do is a dust to me. Sabi ko, masyado kang busy sa pinapagawa ng Panginoon, sinasabi mo, pero di ba? Alikabok lang yun sa harapan ng Panginoon. Bakit? Hindi nalugod ang Panginoon, hindi siya counted. Di ba? Magiging katulad lang tayo ng 5 foolish virgin. Po, na okay naman sana eh. Di ba? Hallelujah. Kaya nga lang hindi counted yung kanilang ginawa because of what? Di ba? Hindi naman siya nakaglorify sa ating Panginoon. Okay? Number 1, practical and spiritual and practical balance of works in the Lord. Kailangan po mayroong spiritual at practical balance sa ating pagtatrabaho kay Lord. Alam niyo ba na even King Solomon, a wise king of the Lord, speaks about balancing work and enjoyment. Alam niyo ba yon? Na even si King Solomon na napakatalinong tao, merong grabing gift of wisdom. Pero itinuro niya sa atin yung balance of work and enjoyment. Hallelujah. Alam niyo, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 2, verse 24 to 26, a person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too I see is from the hand of God. Hindi naman pala masama ang tayo kumain. Hindi naman pala masama na tayo ay magdiwang. So ibig sabihin, hindi naman pala masama na tayo po ay nagse-celebrate. Hindi naman masama na tayo nagse-celebrate. Hindi masama na tayo po ay hindi po masama na tayo po ay maglagay ng catering. Hindi masama na tayo po ay pagandahin natin yung ating anniversary. Hindi po masama na ibigay natin yung the best food para sa ating anniversary. Naigas po ninyo? Sabi diyan, that is from the hand of God. Nanggaling yan kay Lord. Amen? So, ibig sabihin, ang makitang prosper yung buhay natin, okay yan. Magtrabaho ka para sa magandang buhay, okay yan. Galing yan sa Panginoon. Hindi naman sinabi ni Lord na huwag tayong magtrabaho. Ang sinabi ng Panginoon nga, pagtrabaho tayo eh. Di ba? Ang sabi ng Proverbs, yung tamad, hindi nga dapat pinapakain. Di ba? Hallelujah. Di ba? Pag tamad, hindi dapat pinapakain. Now, you see, people of God, kaya turuan natin ang bawat isa, even ang ating mga kasama sa pananampalataya, turuan natin na magsipag, turuan natin sila na gumawa. No? Kaya pansinin niyo mga kapatid, may mga churches na
ipinupurso talaga nila yung kanilang mga member na makagraduate, pinupurso nila na maging professional sila by profession. Ano po? Hallelujah, because it is from the hand of God. 'Di ba? Gusto rin naman ng Panginoon na tayo po'y maging successful. Ano po, baka mamaya iniisip ninyo na ayaw ni Lord. Ano? Kaya po may mga pastor na pinatigil ng pag-aaral, iba 'yun. Wag niyo anuhin 'yun. Wag niyong questionin 'yun. Kasi ganun sila tinawag ng Panginoon, kinailangan umalis ng school. Kinailangan nilang umalis ng trabaho kasi 'yun ang pagkatawag ni Lord. 'Yun ang narinig nila. Ganun ang pagkatawag ng Panginoon. Katulad ko na lamang na ako'y pinaalis ng Panginoon 5 years ago. Pinaalis ako ng Panginoon sa aking trabaho. Kasi yun ang pagkatawag ng Panginoon sa akin. Pero hindi nyo pwedeng gayahin. Kasi kapag ginaya nyo yun, sira ang buhay mo. Di ba? Sabi nga noong umuso na wag mong subukan. Sira ang buhay mo. Di ba? Masira talaga ang buhay mo, kapatid. Di ba? Kaya nga kapag may nagsasabi sa akin, Pastor Carl, sabi ng Lord, mag full time ako, kaya mo nang mamura? Tanggap mo na bang mamumura ka, mapalayas ka? Di ba, matadyakan ka sa bahay ninyo kasi wala kang tapong, hindi ka tirahan ng pagkain, di ba, patayan ka ng kuryente, handa ka na? Hindi po, pastor, hindi ka pa handa mag full time, magtrabaho ka na lang. Di ba? Hallelujah, Jesus. Ano po? Kasi kailangan natin ng balance. Ano po, hindi puro spiritual. Sabi kasi ni Lord, sabi ni Lord, and then afterwards, ano sabi na? Di ba? Anyari? Di ba? Hirap na hirap ka sa buhay. Di ba? Di ba? Sabi ni Lord, Di ba? Baka pag humarap ka sa akin, yan din ang itanong ko. Sabi ni Lord, mahirap na hirap ka sa buhay ngayon. Sabi ni Lord. Di ba? Yan ang gusto ng Lord sa iyo. Di ba? Maghirap ka. Di ba? Sabi ng Panginoon, plano niya ay i-prosper ka at hindi ka i-harm. Pero ikaw mismo ang nag-harm sa sarili mo. Kasi hindi ka naman pinagpo-full time, sige full time ka. Di ba? Pinagtatrabaho ka ng Panginoon, pinapagawa sa iyo ng Panginoon yung dapat mong gawin. Ikaw ay nagdesisyon ka ng hindi ng basta-basta. Nagdesisyon ka ng bara-bara. O tapos nag-trouble ka, o ano nangyari? Hindi ba po? Di ba? Kaya be practical at the same time, kapatid. Be practical at the same time, di ba? Walk spiritually. Kaya na may balance yan. Ano po? Hallelujah. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi po gusto ni Lord. Ano po na tayo po ay naghihirap. Ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay may magandang buhay, may maayos na buhay. Di ba? Kanina nga nag-uusap kami ni Kuya Brian, sabi ko nga, lalo po sa aming mga pastor di ba, ang hirap kaya na magsasabi ka sa congregation, I declare na pagpapalain ka ng Panginoon, pero maiisip mo, Diyos mio, 5 piso na lang yung laman ng bulsa ko. Di ba? I declare na magkakaroon kayo ng mga sasakyan at magagandang business, pero si pastor lakad kasi walang pamasahe. Di ba? Hallelujah. Ano po? Kamu people of God. Di ba? Lagi na lang ba nating itatago yung ating sarili that God will provide, God will provide. Pero ang inaasahan mo yung tithes and offering ng mga member para magkaroon ka ng honorarium. Di ba? Tapos pupurduhin mo sila pag hindi na nagbibigay ng tithes and offering. Pabigay kayo ng tithes and offering kasi wala pa masay pastor. Ewan. Are you with me, people of God? Reality yan. Pansinin nyo. Diba? Reality yan ng maraming mga churches, mga kapatid. Diba? Hallelujah, Jesus. Yung kanilang God will provide. Sila na yung gumawa ng paraan. Paano sila ipoprovide, paano sila bibigyan ng provision. Sila lang gumawa ng sarili ng provision. Tapos sasabi, thank you, Lord. Diba? Parang tumaya ng loto nung manalo, thank you, Lord. Nanalo din. Hallelujah. Tumaya ng wedding. Uy, nakasabit. Ano ba to? Nakahagip ng isa. Uy, kalahati. 30,000. Mga ganun. Hallelujah, Jesus. Nakikita po natin. Thank you, Jesus. Meron pa ako na-encounter na ganito. Sabi nila, Pastor Carl, grabe, ito na talaga ang sinasabi ng Panginoon na trabaho kasi natanggap ako. Nung natanggap, Pastor Carl, hindi ko alam. Parang ayaw ko na sa trabaho ko. Alam niyo ang sinasagot ko, di ba sabi ni Lord yan yung trabaho mo, di mo tiyaga ka, pakinahirapan ka. Oo, Pastor Carl, di ba ginusto mo yan eh. Di ba? Paghirapan mo, ginusto mo yan eh. Di ba sabi ni Lord, di ba? Sabi ni Lord, hindi ka pwedeng umayaw. Sabi ni Lord, command ni Lord. Pagtrabaho ka. Diba? Magsawa ka dyan. Kung ano yan. Sabi ni Lord
Di ba? Kaya alam nyo, minsan, wag na lang tayo magsabi ng sinabi ni Lord. Di ba? Gumawa na lang tayo. I-balance na lang natin. Minsan, too proud tayo. Masyado na tayo nayayabangan sa ating buhay. Masyado na tayo nayabang sa ating mga buhay minsan. Hallelujah, Jesus. Ano po? Praise the Lord. Na ito, ganito, ito, ganyan. Di ba? Meron din po akong mga na-encounter at meron akong mga kilalang mga kanyang tao. Ano po, na masyadong proud sa kanilang mga sarili. The Lord, grabe. Pag pinakinggan mo yung salita nila, madadala ka eh. Kasi grabe yung intonation, grabe yung diction. Pero, aray mo, di ba? Tingnan mo yung walk of life. Di ba? Hallelujah, Jesus. Tingnan mo yung walk of life. Ano yung walk of life? Ano po yung walk of life nila? Di ba? Ay, grabe yung pagpapala ng Panginoon. Grabe. Binigyan ako ng aircon. Grabe, grabe, grabe. Di ba? Pero pagdating sa ibang bagay, ano po, laging, wala. No? Wala ako nito. Wala akong ganyan. Di ba? Yun yung walk of life. Reklamo dito, reklamo doon. Di ba? Yung si people of God. Di ba? Is this the balance? Is this the spiritual? Di ba? Carnal thing yun eh. Hindi yung spiritual. Nai-yes po ninyo? Hallelujah. Are you with me, people of God? Natuto po kayo? Are you guys learning? Thank you, Lord. At kayo po ay natuto? Na kayo po ay natututo? Ano po? So, ibig sabihin mga kapatid, wag po kayong wag po kayong magtatampo kay Lord kung kayo po ay part-time sa paglilingkod sa Kanya. Nagtatrabaho, naglilingkod. Nagtatrabaho, naglilingkod. Ano po? Hallelujah. Hindi ka pinagtatrabaho ni Lord para suportahan mo yung church na ikaw lang ang masuporta sa church. Ano po? Pinagtrabaho ka ng Panginoon kasi gusto niya una mapagpala mo ang pamilya mo, mapagpala mo ang sarili mo, at mapagpala mo yung kanyang simbahan. Yun ang nais ng Panginoon kung bakit tayo nagtatrabaho. Nagigets po ninyo? Ma-provide yung ating pangangailangan. Na-provide yung mga needs natin. Hallelujah, Jesus. Ano po? Thank you, Lord. At sabi dito, for without Him, who can eat or find enjoyment. Ano po, kung wala po ang Panginoon, hindi naman din tayo magiging masaya eh. Pansinin niyo yung mga walang Panginoon, hindi naman masaya yung buhay nila eh. Di ba? Yung walang Panginoon, na katulad natin, hindi naman masaya yung buhay nila eh. Di ba? Araw-araw sila stress. Araw-araw sila nag-iisip ng para bukas. Samantalang tayo, na nagtitiwala at naniniwala kay Lord, hindi tayo nag-isip ng ganyan. Di ba? Kaya nga ang pastor ninyo bumabata. Hindi nag-iisip ng sobra-sobra para sa kinabukasan. Ano po, alam na natin, petition of supplication. Ano po, i-ask natin kay Lord. Di ba? Kanina nga, may mga bagay kami na pag-usapan ni Kuya Brian. Sabi ko, Lord, thank you sa buhay ni Kuya Brian. Kasi tunay na na-enlighten ako na, oo nga pala, no? May grabe palang provision ng Panginoon na kahidden na hindi ko alam. Ano po? Hallelujah. Diba? Kaya kung wala po ang Panginoon sa buhay natin, who can eat? Diba? Paano tayo makakakain kung wala ang Panginoon? Diba? Paano tayo makakahanap ng enjoyment sa buhay? Paano mo mai-enjoy yung buhay na kasama mo yung pamilya mo, yung paglilingkod, masaya ka ngayon? Diba? Kayo po ba? Masaya po ba kayo sa pagtatrabaho ninyo? Sa mga nagtatrabaho dito, masaya po ba kayo sa trabaho ninyo habang naglilingkod kay Lord? Diba? Ngayon, ang masasabi ko dyan mga kapatid, huwag nyo tingnan yung sahod nyo. Pag ang tinignan nyo sahod nyo, stress kayo. Ang tingnan ninyo, gawin nyo lang yan na para bang gumagawa kayo kay Lord. Di ba? Gumawa ka lang ng gumawa. Magugulat ka na ng, uy, sahod na pala, hindi ko alam ha. Wow. Oh Lord, ito ang para sa iyo. Ito ang para sa akin. Ito ang para kay mama. Ito ang shares ko sa kuryente at tubig. Di ba? At makikita mo, magugulat ka na lang. Time will come na makakaipon ka rin. Nung katulad ng sinabi ko kanina, huwag mong parasahin ng sarili mo. Kung ngayon makapag-save ka, save ka. Bukas hindi, okay lang. Diba? Lord, provide for me so I can save more. Hallelujah. I was remember yung event ni Ate Lindsay, so yun po ay pinilano niya na last year pa lamang, nagplano na yan. Yung honorarium namin, itabi mo, kasi yun yung gagamitin namin. Nakalikom sila 4,100 pesos. Pero imagine that, people of God, 4,100 pesos. Pero alam nyo, habang papalapit ang event ng Panginoon, yung 4,000, ginawa ng Panginoon 5,400 pesos.
Hmm. Kaya nga sabi niya pa, naiiyak ako sa Lord. Sabi ko, alam mo na, deserve mo yan. Ayaw kasi ni Lord na putyo-putyo para sa Kanya. Ibig sabihin, nakita ng Panginoon na hindi mo lang siya practically ginawa, hindi mo lang siya spiritually sinunod. Nakita mo yung balance. At kapag balanse ang lahat ng bagay, di ba? Nakikinig tayo sa Panginoon kung anong sinabi niya, kung anong pinapagawa niya, makikita mo yung joy na ibibigay sa inyo ng Panginoon. Nasabi niya pa, naiiyak nga ako eh. Di ba? Sabi ko, di umiyak ka. Hallelujah. Di ba? Pero deserve mo yan sa Panginoon. No? Yan yung pinakamagandang iyak. Di ba? Kaysa naman pamiliin ka, iiyak ka dahil bugbog ka o iiyak ka dahil pinagpala ka. Mamili ka. Iiyak ka dahil pinagpalo ka o iiyak ka dahil pinagpala ka. Ayun na lang mamili. To the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. Imagine, yun daw mga tao na nakaka-please kay Lord. Binibigyan daw sila ng Panginoon una ng wisdom, ikalawa ng knowledge, at ikatlo, happiness. Kaya alam niyo mga kapatid, yung mga unhappy na mga tao dyan, yung mga laging sad, yung mga laging malungkot, alam niyo, hindi napiplease ang Panginoon sa mga yan. Diba? That is what the Bible says. Kasi yun yung sinabi niya eh. Binigyan niya tayo ng wisdom, ng knowledge, at kasiyahan. Alam niyo kapatid, even though mag-isa ako dito sa bahay na to, pero masaya ako. Diba? Hallelujah. I don't have any regrets unto the Lord na ako'y nandito mag-isa. Na linggo-linggo, dumadami yung aking mga kasama. Hallelujah. Hindi po ako malungkot. Ako po ay masaya. Diba? Masaya ako na nagagawa ko yung para sa Panginoon. Kaya ko siyang mapapurihan at anytime, anywhere. Kahit madaling araw, magpatugtog ako dito, walang mambabato sa akin. Diba? Hallelujah. Kasi ako lang naman yung tao dito. Malayo naman yung kapitbahay namin. Praise the Lord. Igigets po ninyo? Hallelujah. Po? Merong kasiyahan. Kaya kapatid, ang totoong pinagpala ng Panginoon may kasiyahan. May kasiyahang sumamba, may kasiyahang magbigay, may kasiyahang tumupad, may kasiyahang makisuffer, at may kasiyahang makiburden sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. At kung meron ka niyan, ibig sabihin kapatid, napakaparangalan mo ang Panginoon. Napiplis mo siya. Kung bakit mas pinagpapala ni Lord yung buhay mo. Bakit napapagpala ka ni Lord? Diba? Hallelujah. Na Lord, alam mo yun, kapag pala napiplis mo ang Panginoon, bigyan ka man ni Lord ng kaunti o marami, masaya ka eh. Di ba? Naranasan nyo na po yun. Alam nyo, to be honest, at this very time, masasabi ko sa inyo, nitong mga nagdaang araw, sabi ko, Lord, wala talagang laman yung wallet ko, pero praise the Lord. Sabi ko, Lord, praise the Lord. Kasi Lord, nabayaran ko na yung bahay, nabayaran ko na yung tubig, yung kuryente. Nakapag-share pa ako dun sa bahay namin sa kabila, sa mga kapatid ko, ng pagbabayad nila ng July. Sabi ko, Lord, masaya na ako. Diba, nakapagbigay na ako ng food share sa aming anniversary. Sabi ko, Lord, diba? Hallelujah. Masabi ko, Lord, masaya ako. Alam mo yun? Meron ako natitirang 1,000 pesos kagabi. May nagsabi sa akin, Pastor, kakapalan ko na ang mukha, pasensya ka na, okay lang po ba na mahiram ko muna yung, kung meron kang extra dyan, kasi walang-wala, talaga kami ganito, ganyan. Po? Hallelujah. Diba? Ay sabi ng Panginoon, ilend mo. Inilend ko with my happiness, with the happiness in my heart. Po? Pinahiram ko siya with the happiness in my heart. Sabi ko, Lord, masaya ako. Kahit walang tira sa akin, masaya ako, Lord. Kahit walang laman yung wallet ko ngayon, masaya ako, Lord. Masaya ako. Po? Hallelujah. Kasi ang nakikita ko, Lord, hindi naman ako walang-wala. Diba? Kahit papaano may bariya pa. Kahit papaano may bills pa naman na natitira. Hindi man libo, pero at least may daan pa. Po? Hallelujah. Sabi ko, mapagpapala mo rin ako, Panginoon, ng mas malaki pa. Kasi yun ang lagi kong pinagpipray kay Lord. Lord, bless me so I can be a blessing unto others. Masaya ako doon. Po? Hallelujah, Jesus. Kaya ako, kapag hindi ako masaya sa pagbibigyan ko, hindi ako nagabigay. Bakit? Kasi Lord, magbibigay ako pero hindi naman masaya ang puso ko. Di parang hindi ka naman malulugod doon.
Eh sabi mo pa nga, Panginoon, everything that you do, do it for the glory of God. O hindi na lang ako magbibigay kasi hindi naman masaya yung puso ko magbigay. Di ba? Mas mabuti na yun. Hallelujah. Kaysa naman nagbigay ako pero sama ng loob ko. Di ba? Nagbigay ako pero at the back of my mind, naku, ano ba yan? Di ba? Hallelujah. Di ba? Kaya ako yan yung natutunan ko when God says, hallelujah, yun yung natutunan ko if I want to say no, no. If I want to say yes, then yes. It is to the Lord. Diba? The Lord will prove on it. Kaya kapatid, ito lamang po itong tatlong to ang inyong tingnan sa buhay ninyo. Malalaman mo po kung napiplease mo ang Panginoon kapag meron ka na ng tatlong bagay na yan. You have the wisdom, you have the knowledge. Ang wisdom nanggaling kay Lord. Ang knowledge saan nanggaling? Sa ating mga leaders. Kasi ang sabi ng Jeremiah 3:15, I give you shepherd that is after my thought that will feed you with knowledge and understanding. So sa kanila yun nanggagaling. Nakita niyo po yun? Di ba? Nanggaling. Blessing of wisdom from the Lord, blessing of knowledge from our spiritual fathers, and happiness towards our ministries, towards our good works unto the Lord. Yung masaya ka na magsiserve sa church. Yun nga yung minsan na nasabi sa akin ni Nanay Ad, na alam mo pa, masaya ako minsan na ipagbe-bake ko kayo ng brownies kahit papaano, masaya ang puso ko pa. Kahit na minsan ay puyat, pagod, masaya ang puso nila. Diba? Hallelujah. Parang nang nakaraang linggo, sabi niya pa, nalulungkot ako kasi yung munggo, papamigay ko na lang sa kapitbahay kasi hindi kami nakatawid, baha. Diba? Alam ko na yun ang malungkot siya doon because nakikita niya na parang it never please. Pero makikita mo kapatid yung kasiyahan na maipamahagi mo ito sa iba. Yun ay malaking bagay na nagpi-please sa ating Panginoon. Nagigets po ninyo mga kapatid? But to the sinner, ayan pakinggan nyo mabuti but to the sinner, he give the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Imagine. But to the sinner, sa mga makasalanan, binibigyan niya sila ng task para i-gather at mag-store ng yaman para ibigay sa mga nakaka-please sa Panginoon. Now you see, people of God, our treasure is not stored in the bank. Our treasure is stored in the sinners. Come on, people of God. Kaya nga tinan nyo, every soul, mga kapatid, every soul na ating nawiwin kay Lord, alam nyo po ba na nagwi-withdraw ka sa Panginoon? Every soul. Kaya nga sabi ko, Lord, ibig sabihin, ito na pala yung mga nagawa ko para sa iyo. Thank you, Lord, dahil hindi naman ako perfect. Ako ay may mga pagkakamali at nagkakamali pa rin. Pero Lord, salamat dahil napiplease ka sa ginagawa ko. Diba? Kasi nagugulat na lang ako. Diba? May mga tao na ipapadala ka sa akin. Minsan nga, hindi ko kilala. Biglang sasabihin, Kuya Dave, ito yung diba, sa iyo na yan. Na parang, ha? Diba? Parang magugulat ka na ng Diba? Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Diba? Parang like, for example, diba? Katulad na lang halimbawa ng rice cooker ko dito. Praise Jesus. Hallelujah. Yung rice cooker ni Ate Lindsay, itinabi ko muna doon sa baba. Sabi ko, para pag mga Sunday, ganyan, at maraming tao, doon ako magluluto or kapag kailangan ko magluto ng ulam. So, nakuha ko na nabili ko na po yung maliit na rice cooker na i-share po sa akin. Hallelujah. Alam niyo mo ba yun? Diba? Parang hinand over lang sa akin yun ng mga tao na yun. Na nagulat na lang ako, Pastor, mura na ito. Kasi dati 1,000 mahigit ang bili ko dito, 500 na lang para sa iyo. Diba? Wow, thank you, Lord. Diba po? Kaya totoo yan. But to the sinner, he give the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God. Imagine nyo, pakatandaan nyo po ito. Yung mga makasalanan, sila po yung inutusan ng Panginoon na sila po ang gumawa ng task para mag-gather, mag-ipon at mag-store ng yaman na para saan? Sa mga lingkod ng Panginoon na nakaka-please sa Kanya.
Come on, people of God. Thank you, Jesus. This too is meaningless at chasing after the wind. Di ba? Kaya we need to be balanced. Practicality and spirituality. Di ba? Thank you, Lord. Nga po may natutunan ko. Number 2, spiritual and practical balance of our hearts. Kailangan po ganun din ang ating puso. Kailangan na may balance din pagdating sa puso natin. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Apostle Paul, ano po? So kung kanina si Solomon, ang ibinigay kong example, ngayon naman si Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, also give us guidance about this matter to also approach our practical tasks like spiritual tasks in the same manner of dedication and heart. Meaning to say, yung ating pong ginagawa, spiritual man o physical, or yung mga practical thing na ginagawa natin, gawin po natin with all our heart. Ano po? Yung nga po yung sinasabi ko sa inyo, yung paggawa natin sa church, ginagawa mo ba yan with all your heart? Diba? Hallelujah. O ginagawa mo lang yan with benefits? Diba? Are you dedicating your heart on doing what God wants you to do? Nagigets po ninyo? Natuto po kayo? No, i-approach daw natin, spiritual man o physical na task. So meaning to say, utos man ito ni Lord, utos man ito ni Pastor, di ba? Ibigay natin yung ating buong puso. Kapag nautusan ka ni Pastor na, oh, ikaw ang mag-edit ng ganito, ibigay mo yung buong puso mo. Hindi yung panayreklamo tayo, sasabihin ka nito, ano ba yung ginawa na akong utusan, ginawa na akong dadada and so on. Di ba? Eh si Paul nga mismo, nagturo sa atin na i-approach natin in the same manner. Meaning, gawin mo siya katulad ng ginagawa mo spiritually. Diba? Kung sumusunod tayo sa Panginoon, sumunod din tayo sa tinalaga ng Panginoon. Nagigets po ninyo? Hallelujah. Kung sa pag-iinom nga, nagbibigay ka, ba't di mo kaya magbigay para sa Panginoon? Diba? Hallelujah. Kaya nga natin gumastos ng pangsangyup ng 5,000. Pero 1,000 para sa Panginoon, di natin kayang gawin. Hallelujah. Diba? Gumagastos ka nga ng 50K para sa dibo. Diba? Hallelujah. Para sa birthday celebration. Pero pagdating kay Lord, tipid na tipid yan, barya-barya lang para sa Panginoon. Nagigets po natin? Hallelujah. Kaya mo nga magpautang doon sa hindi ka binabayaran. Diba? Eh sabi ng Panginoon, kapag tayo ay nagbibigay sa Panginoon, siya ay may utang sa atin. Diba? Aba, eh kaysa magpautang ako sa hindi naman magbabayad. Diba? Ipautang ko na lang ito ibigay ko na lang ito. At si Lord naman ang bahalang mag-repay sa akin ng lahat ng mga binigay ko at lahat ng ginawa ko para sa Kanya. Are you with me, people of God? Diba? Practicality. Na minsan hindi natin naisip. Alam niyo, hindi naman din po ako mayaman, pero may mga pagkakataon na kapag sinabi ng Panginoon, huwag mo na sinilingan, hindi na. Diba? Dahil alam ko na ang Panginoon na magre-repay nun. Kaya niya yung bayaran kahit 10 beses, 100 beses sa buhay ko. Ano po? Praise Jesus. Kaya mga kapatid, gawin natin in the same manner. Ano po? Gawin nyo in the same manner kung ano yung sinabi ng Panginoon. Diba? Kung tayo kaya nating gumawa ng isang bagay para sa mundo, diba ba't di natin kayang magawa para sa Panginoon? Diba? Kaya nga natin pumaldo para sa makamundong bagay at di natin kayang gawin para sa Panginoon. Hallelujah. Diba? Kaysa i-invest natin sa hindi naman magandang bagay. No? I was remember kanina, may nakita po akong isang vlogger, ang sabi daw niya doon sa kanyang buong team, pag tayo may nadaan ng simbahan mamaya, magsisimba tayo kahit anong simbahan pa yan, kahit Muslim pa yan, kay Catholic pa yan. Sila ay Catholic eh. Sabi niya, magsisimba tayo. Alam mong ginawa ni Lord? Dinirect sila sa isang Christian church. Ano po? At sabi niya,
nung siya po ay pinag-testimonya, sabi niya, alam niyo po, bago kami makapunta dito sa church ninyo, sinabi ko talaga yan sa aking buong team kasi nag-iikot-ikot kami. Sabi niya, linggo ngayon, linggo ngayon, kung ano man, yung unang-unang church na madadaanan natin, magasimba tayo doon kahit di natin sila kilala. Alam niyo ang ginawa, nagsimba sila doon. Alam niyo ang purpose ni Lord? Nung makita niya yung lugar, gagamitin pala siya ng Lord para para magbigay doon sa church na yun. Nagbigay siya ng 10,000 para maipagawa yung church. Kasi yung church, trapal lang. Walang halos bubong. Po? At lahat sila doon ay nag-iyakan. Po? At matagal na nilang pinagpipray. Po? At imagine, ang ginamit ng Panginoon para sila'y tulungan, passerby. Dumaan lang na hindi sinasadya. Nagigets po ninyo? Ito yung sinasabi kanina. Po? Hallelujah. Po? Na yung mga tao na yun, inutusan sila ng Panginoon na sila ang mag-ipon ng yaman para sa mga nakakapag-please kay Lord. Po? At pinadala pa ng Panginoon, inutos pa ng Panginoon, sige pumunta ka dyan, sa church na yan. At sabi niya, naiiyak siya. Hindi dahil sa prayer. Naiiyak siya kasi grabe. Nakita niya yung sitwasyon ng church na yun. Po? At masasabi kong it is a prophecy or it is a prophetic word that happens into their life. Hindi alam ng tao na yun, po, na na-fulfill niya yung prophetic word ng Panginoon para sa church na yun. Na siya yung gamitin na Good Samaritan para sa church na yun. Imagine that, people of God. Diba? Hallelujah. Diba kung ito nga mga tao na to hindi nakakilala sa Panginoon, kaya nilang gumawa ng buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip. Diba? Hallelujah, Jesus. Sabi niya pa nga doon sa kanyang testimony, mga kapatid, kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin nyo lang. Magkaiba man tayo ng relihiyon. Kaya doon niya na-share na siya ay nagsabi lang siya sa kanyang buong team, mga cameraman at mga kasama niya na kung saan man sila madaan ay magsisimba sila. At doon sila dinala ng Panginoon. Hallelujah. Diba? Sabi niya, alam nyo, kahit magkaiba tayo ng relihiyon, sa lahat ng aking ginagawa, inuuna ko lagi ang Panginoon. Diba? Nakita niyo po yun? Hindi man sila magkapareho ng relihiyon, pero pareho silang may pagsunod sa Panginoon ng kanilang buong puso at buong kaluluwa. Diba? Isang spiritual at isang practical. Pero pinagtagpo ng Panginoon in one balance at naging kaluguran sa ating pong Panginoon. Natuto po kayo? Number 3, spiritual and practical balance of consideration. Ito po, pinaka-importante ito. Maging considerate tayo, mga kapatid. Alam nyo, sabi ng Luke chapter 5, verse 15 to 16, yet the news about him spread all the more, so that crowds of people came to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus often withdrew to lonely places and pray. Imagine that. Nakita niyo po yung balance? Si Jesus, hindi rin po lahat ginawa niya. Nakita niyo? Nabalitaan ng maraming tao, nagkaroon ng crowds, pero mas pinili ni Lord na mag-withdraw. Pumunta siya sa isang lonely place. Pag sinabing lonely place, sa ilang. Ibig sabihin, walang tao, walang kahit na sino, isolated na lugar, nanalangin siya doon. Nagigets po ninyo? Kasi yun ang inutos ng Panginoon. Diba? Oo, nandun na tayo na magpapagaling, magpipreach, ganyan. Pero pag sinabi ng Panginoon, mag-rest ka, magpahinga ka. Pag sinabi ng Panginoon, gawin mo to, gawin mo. Diba? Huwag tayo masyadong maging atat. Huwag tayo maging padalos-dalos, huwag tayo masyadong magmadali. Diba? Kasi yung mga tao nagmamadali, laging nagkakamali. Nagigets po natin? Malinaw po ba, mga kapatid? Si Jesus na po ito, mga kapatid. Tinuruan niya tayo na kapag sinabi ng Panginoon, teka lang, teka lang. Pag sinabi ng Panginoon, yes, yes. Pag sinabi ng Lord, no, no. Matuto tayo. E alam niyo po, mga kapatid, when God says to me, na anak, ipagpahinga mo muna yun ngayon. Di ba? Tinan niyo po, nung nakaraang Martes, dapat ay pupunta ako ng Bacoor pero baha. The word of the Lord came to me na, anak, i-rest mo muna yan. Kaya pala ako pinagpahinga ng Panginoon kasi kailangan pala ako ng mga kapatid ko. Biglang tumawag sila, kuya, makikisuyo naman. Sabi ko, wow, thank you, Lord. Po, at natulungan ko sila doon na i-lend ko yung oras na yun para sa kanila. Hallelujah, Jesus. Nagigets po natin? Po? Ngayon natuto po kayo, kapatid.
Ano po, kailangan din ng consideration. Ano po, yes, nandoon na po yung lagi tayong kailangan mag-obey, pero hindi po sa lahat ng oras ay obey ng obey. Ano po, tingnan nyo rin yung magiging fruits. Diba? Naalala nyo po yung tinuturo ko sa inyo pagdating sa pagbibigay? Kung nakikita mo na ang iyong pinagbibigyan ay ginagamit lang yan sa pagdodroga, ginagamit lang yan sa walang kwentang bagay, huwag mo nang bigyan. Learn this consideration. Yes, nakakaawa. Yes, kailangan nila. Pero kailangan din nilang matuto. Nagigets po natin? And that is the balance of spiritual and practical when it comes to considering. Kailangan maging considering tayo, maging considerate tayo. Hallelujah, Jesus. Jesus reflected in us this balance in His spiritual and practical balance in life while working and walking in His purpose. So, tinuro daw sa atin ni Jesus dito sa consideration yung tamang paglakad sa pagtatrabaho at sa paglakad sa purpose natin. Nakikita niyo po mga kapatid, ano po, kaya sa mga nagtatrabaho po dito, sa oras po ng trabaho, kung kayo po ay magtatrabaho kayo. Ano po? Kasi ito yung natutunan ko eh. Nasa Dunkin Donuts ako dati. Pag nasa Dunkin ako, trabaho ako. Paglabas ko, sa Panginoon ako. Diba? Work muna. Pag para kay Lord, para kay Lord. Nagigets po ninyo? Hallelujah. Kung kaya mo naman pagsabayin, why not? Walang problema dun, if you can. Diba? Katulad ng mga OFWs natin. Sabi ko nga, bless nga itong mga ibang OFWs natin eh. Kahit sila nagtatrabaho, pwede sila mag-cellphone. Alam nyo sa iba, bawal yan. Sa iba, hindi po pwede yan. Diba? Katulad ni Nanay Selena, imagine nyo po. Diba? Nasa Middle East yung mga yan. Hindi po lahat approve sa kanila na magse-cellphone ka. Kababang nagtatrabaho. May-ari ka sa amo mo. Imagine that, people of God. Pero makikita natin na inireflect sa atin ng Panginoon yung balance. Ano po? Kaya kapatid, sa mga nasa Pilipinas, kapag oras ng pagtatrabaho, magtrabaho kayo.